Okay, so ngayon po we are continuing our series sa ating bagong series na sinimulan po natin last week, entitled Discipleship. Sabihin nyo nga, discipleship. Yan, parang ang hirap banggitin, no? Discipleship. May T. Kasi yan po, again, ano ba itong discipleship na to? Galing po yan sa word na discipleship. So yan po ang original po niyan. It's just a play of words dahil pag-uusapan po natin yung mga shifting na dapat mangyari po sa mga totoong tunay na Kristiyano. Totoo na, tunay pa no? Okay, pag sinabi po natin discipleship, ibig sabihin lang po niyan ay paano ba maging totoong disciple? Paano ba maging totoong, pag sinabi kasing disciple, yung maging tunay na Kristiyano. Hindi po pwedeng disciple tayo at hindi tayo Kristiyano. Pero ang nangyayari po, marami, we are claimed to be Christians and yet we are not being a disciple. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, Christian lang tayo but in our way of walk, in our way of living, ay parang hindi tumutugma yung pagiging Kristiyano na tayo ay maging disciple. Pag sinabi kasi natin disciple, it means followers of Christ. Tayo po ay tagasunod ni Kristo. Amen po ba? So, God does not call us to be saved. Hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para maligtas, kundi tayo po ay tinawag para maging disciple. Sabihin nyo nga, disciple. Yan. Sabihin mo sa katabi, tingnan mo mga katabi mo. Sabihin mo, disciple ka ni Lord. Yan ang i-declare natin. We are Christ's disciple. So last week, we've talked or we've discussed about from reaching to making. Yan po ang topic po natin last week. From reaching to making. So ibig sabihin, hindi tayo tinawag para lang maligtas, kundi tayo rin po ay tinawag para maglingkod. Yan kasi pag sinabing disciple, dapat matik, naglilingkod po ang disciple. Amen? So, ang tunay na Kristiyano, meron tayong tinatawag na shifting or changes na nangyari sa ating buhay. There must be change at dapat talagang nagbabago. Nagbabago talaga, hindi lang nabago yung pangalan. Diba sa encounter, minsan pag nag-encounter na tayo, meron tayong practice na napapalitan yung ating pangalan. Pero, dapat hindi lang pangalan yung nababago, kundi yung ating pong pamumuhay nagbabago rin. Amen po ba? Amen? Sige po, can we pray? Panginoon, salamat God sa umaga nito. Salamat God sa magandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Ama, dalangin namin God na patuloy ka namin mapapurihan. Patuloy ka Lord malugod sa aming pong pakikinig. At we pray God na ma-apply po namin God yung lahat ng aming mapapakinggan sa umaga na to. Lord, teach us, correct us, rebuke us, guide us. Teach us, God, to be more disciple. Teach us, God, na mag-glorify ka namin ng gusto. Ama, salamat. Pagpalain mo ang iyong mensahe. Pagpalain mo, God, ang lahat na makikinig sa iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Okay, so again, discipleship is not about following rules. Diba? Hindi po ito pag-follow lang sa policy, sa rules, or pag-follow sa some ideology or principles. Are you with me? But being disciple or Christianity or discipleship is about following a person. And it is following who? Jesus. So, minsan mabuti may sinusundan tayong minsan sa Facebook, sa Instagram, meron tayong pinapollow na mga gusto natin or we idolize. Pero hindi ganoon ang gusto ni Lord. What God wants us is for us to follow Him. Talagang pinapollow natin sila, yung kanyang pananalita, yung kanyang pagtuturo, yung kanyang gawin, yung kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, we are obeying and we are imitating. Sabihin nyo nga, imitating. Yan po ang dapat maging concept ng totoong disciple. Hindi lang tayo followers or taga-puso or taga-like. Maganda po yun, nakakatawa. Pero ang gusto talaga ni Lord, hindi like, hindi rin po puso. Hindi rin share, pwede, possible share. Pero
ang gusto talaga ni Lord, we imitate Him. Pag sinabing imitate, ito yung tinatawag natin Christ-likeness. Maging kawangis natin si Kristo. Yan. Kung titignan mo ba yung katabi mo, siya ba ay kawangis ni Kristo? O meron siyang ibang wangis? Sinong kamukha niya? Dapat habang tumatagal, mas nakakamukha po natin si Lord. Hindi po yung mukha, but yung character. Are you with me? Yung character po ng ating Panginoon, that's why napakadali na lang ng discipleship because we are following a person. At when we follow a person, sabi ko nga, hindi tayo maliligaw. Kasi meron tayong DNA na paggagayahan. This is not about rules, kundi this is about following or looking at the person, kung paano siya namuhay, kung paano siya kumikilos. That is following Jesus. Amen. And this morning, another shift ang pag-uusapan natin. So the title of my sermon is From Informing to... Ay, ano yun? Transformers pala yun, no? From informing to transforming. Tama? So hindi lang tayo ini-inform. Discipleship, this is not about informing, but this is all about transformation. Hindi po lahat, pero marami po sa atin, sa totoo lang, ay exposed na po sa Word of God. Hindi lahat, pero marami po ay exposed na sa salita po ng Diyos. Why? Dahil araw-araw may access tayo sa Bible. Tama? Kung nagde-devotion kayo sa YouTube nyo, kasi yung misis ko madalas yan, pagising sa umaga, nakikinig siya ng mga prayer, mga Bible verse sa YouTube. At meron din tayo sa mga app natin, mga application po natin. So may access po tayo sa Bible. Ang iba po sa atin, meron din kayo mga morning devotions nyo. Diba? Meron kayo mga morning devotion. Sino nagdi-devotion dito? Halatang halata, di ba? So meron tayong morning devotions at meron din tayong mga preaching sa Facebook. Ito pong preaching ko, napapakinggan din po ito sa Facebook. Yung mga wala po ngayon, either nanonood sila via Facebook Live. At yung iba rin po sa atin, probably nakakapakinig din ng mga ibang preaching ng mga pastor. Either sa YouTube, sa TikTok, sa mga Reels, kahit mga maiksi lang. So doon pala nakakapakinig na tayo ng mga Word of God. Ano pa, sa mga Bible study natin, sa mga life group natin, sa mga cell groups, nakakapakinig tayo ng Word of God. So, sino ang umaatin ng cell group? Yan, so alam na natin. At tuwing Friday, hindi po tayo nawawalan ng message tuwing night of prayer. So, ang dami na po nating ways para po makapakinig at makapagbasa po ng Bible. And every Sunday, nandito tayo, consistently, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Amen. You know what? Maganda po yun. At hindi po yun masama. Amen? All of those things na binanggit ko, it's good. Dahil napakahalaga po talaga ng pakikinig. Pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Di ba sabi nga ron, faith cometh by hearing and hearing from the words of God. So, hindi tayo lalago ang pananampalataya kung sa buong isang linggo, wala tayong napapakinggan na salita ng Diyos. O sa buong isang araw, wala tayong Word of God. Di ba sabi nga ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao. Sa kanin din. Ganun ba yun? Diba? Hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So that's our daily food. Kaya kung tayo po Kristiyano, tapos yung kakain lang tayo ng Word of God every Sunday, medyo kulang. Talagang kulang. Minsan natutuwa tayo nabubush yung ating spirit every Sunday, pero sana wag lang Sunday, not just Sunday. Asamin po natin ang Word of God araw-araw. Kung hindi man sa preaching, yung devotion mo. Kung hindi man sa devotion, yung ating mga life group, atinan po natin yun dahil yun po ay mahalaga at magpapalakas po sa atin. Amen? Again, hindi siya masama. Pero ang tanong na gusto ko pong pag-isipan po natin ngayong umaga, ito po yung tanong. Hindi ko na nalagay dyan, no?
Lahat ba ng naririnig po natin, ang tanong, na-apply ba natin sa buhay natin? That's the questions on discipleship. Kung tayo nakakapakinig ng maraming salita ng Diyos, babalik tayo lagi sa tanong, na-apply mo ba? Amen? So, na-apply ba natin? And to be honest, hindi po ito condemnation. Hindi po ito para mag-guilty tayo na na-apply mo ba yan? Nagawa mo ba yan? Hindi po. But this will serve as a reminders para sa lahat, including me as your pastors, because discipleship again is not information but transformation. Hindi lang ipinipid po natin ang ating pong utak, ang ating brain, para lang sa information, dapat mauwi yan into transformation. Amen po ba? Tapos na po. Yung po ang message po natin. We are not just called to be informed, but to be transformed. Amen. Christianity, discipleship, and more specifically, Jesus, hindi tayo tinawag para i-inform, kundi para tayo ay matransform. Laging uuwi sa transformation. James chapter 1 verse 22, sabi po rito, James 1:22, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves. May kausap ako. Huwag lang daw tayong makinig ng salita ng Diyos. Kung ito yung ginagawa natin ngayon, we are hearing God's word, but you must do what it says. Gawin mo raw. Sabi mo sa katabi mo, gawin mo. Yan, gawin natin. Kasi kung hindi, anong sabi? Niloloko mo lang sarili mo. Nakikinig ka lang sa salita ng Diyos, tapos hindi mo rin gagawin. We are fooling ourselves. So napakalinaw. Wala na tayong pwedeng idagdag dyan. Sinabi lang dyan, hindi sapat ang makinig. Nakikinig tayo, good. Nakikinig tayo maraming beses, good. Pero hindi siya sapat. Kasi ang tunay na Kristiyano, ang tunay na disciple, hindi lang tumatanggap ng kaalaman, kundi dapat nagbabago or nagpapabago tayo ng buhay. Amen. Dapat nababago. Ay yung shift. Hindi informing but transforming. So ang tanong ngayon, paano mamuhay ang totoong disipulo nang may pagsunod sa salita ng Diyos? So that's the title. That's the idea na ating pong pag-aaralan in informing to transforming. At bakit napakahalaga nito? Bakit napakahalaga niyan sa ating pong pananampalataya? Ready na po ba tayo? So ang goal po natin for today's video, hindi lang dagdag kaalaman, kundi ang goal talaga, again, transformation. Why? Because true discipleship is not just learning, it's about living what we've learned. May kausap ba ako? Kasi alam natin, I've learned. Minsan kasi ang dating sa atin ng I've learned, nalaman ko, naintindihan ko. And that's not enough kung walang application. Kung walang living what we've learned. Are you with me? Maraming tao matalino. Matataas ang grades. Pag mataas ang grades, of course, they learn. Natutunan nila eh. Nag-graduate sila eh. Alam nila. Pero laging tanong, babalik pa rin tayo. Do we live what we've learned? Ina-apply ba natin yung ating natutunan? Amen. Basahin ko in context yung buo na binasa ko kanina. James chapter 1, verse 22 to 25. Diyan lang ba ako magpapokus sa verse na yan? Verse 1, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are fooling yourselves. Verse 23 to 24. For if you listen to the word, to God's word, and don't obey, it's like glancing at your face in the mirror. You see yourself, then walk away, and forget what you look like. Ganun daw yung nagbasa ng salita ng Diyos, nag-aral ng salita ng Diyos, parang tumitingin lang sa salamin. Pogi. Tumalikod at umalis na. Nakalimutan na yung talagang nangyari. Verse 25, last verse. But if you look carefully into the perfect law, the Bible, that sets you free. Yung Bible na binabasa mo, kung titignan mo raw talaga maigi,
And if you do what it says, sabihin nyo again, do. Do what it says and don't forget what you heard. Ano mangyari? Then God will bless you for doing it. Amen po ba? Tayo po ay i-bless kapag ginawa, kapag in-apply, kapag sinunod. So from these verses, we will learn 3 points. Ilan? 3 points na mahalagang matutunan natin bilang disciples na talagang nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos. Gusto ba natin ito? Actually, 6 dapat ito eh. Ginawa ko na lang 3 para hindi mahaba, para mabilis, para masaya. Okay? Are you ready? Anong dapat matutunan natin bilang tunay na disipulo na nakikinig ng salita ng Diyos? So lahat tayo ngayon nakikinig. So sabihin natin, una, hindi sapat. Number 1, listening to God's Word is good, but not enough. Diba? Ano bang kanta yun? Tama ba ako? Ano yun? Never enough. Never, more than enough. Never enough. Ang taas naman. Wag na. Diba? Listening to God's Word is good. It is always good, but it's not enough. Kulang. Sige nga, next slide mo nga. Yun ang naka-emphasize, oh. Don't just listen. Huwag lang tayong makinig. Kasi yung pakikinig, kulang yon. So, dapat daw may kasamang aksyon. Sabihin nyo nga, aksyon. Yan. So, listening is good. Pero, yung listening, ayun po yung first step. First step po yun para mas maintindihan po natin, pero hindi siya sapat. So, paano kung hindi natin malalaman yung first step, paano natin susundin yung isang bagay na hindi natin naintindihan? Or in the first place, hindi natin nabakinggan. Paano tayo kikilos? O ibig sabihin, napakahalaga rin po ng pakikinig. Essential po ang listening. Why? Because it is the foundation of any change or transformation. You cannot be changed kung hindi rin tayo makikinig. Pero hindi po siya sapat. Are you with me? And without hearing God's Word, there is no way for us to know Christ, to know Him, kung wala magtuturo at kung hindi rin tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? So listening to God's Word is essential, pero kaya lang, ang problema, madalas kasi, hanggang pakikinig lang tayo. At ito yung minsan masaklap na katotohanan. Gusto natin bumait, pero di natin magawa. Diba? Gusto natin yan. Pastor, gusto ko yan. Ang ganda niyan. Pero ba't hindi natin magawa? What? Diba? Tama? Maraming beses, ang process natin is na-limit na lang to just hearing the message. Ang process natin is limited to just hearing God's Word without really applying the Word into our lives. Are you with me? Maraming Kristiyano na uwi, hanggang dito lang. Ang ganda ng message ni Pastor. Ang galing ng message ni Pastor Joseph. May action pa. Talagang may emotion. Todo bigay with feelings. Tama? Pero marami sa atin, hanggang dun lang yung na-process. Hindi nagtuloy-tuloy. Nakikinig tayo ng sermon. Na-touch. Diba? Na-touch. Ano yan? Na-touch tayo. Parang minsan naging emotional pa nga tayo eh. Hindi pa tapos si Pastor, wala pang altar call. Yung iba sa atin, naiiyak na. Bakit? Because the Word of God hits us hard. Ang tindi, ibig sabihin, nagrema. Sabihin nyo nga, rema. Yung salita po ng Diyos, nagrema sa'yo, naging buhay sa'yo. Kasi Word of God lang ito eh. Salita lang yan ng tao, ng apostles, ng disciples niya. Pero marami walang dating. Pero yung iba sa atin, more than that, nagrema. Kaya ka naiiyak. Pag tara, tayo po yung manalangin. Diba? Nakaka-relate. Ayun yung pinakamababaw na salin ng rema. Nakaka-relate tayo kasi nangyayari ito sa buhay po natin. Amen? God's Word hits us. Tinamaan tayo, pastor sa pool.
Admitted, ako yan. But here's the big question. Ito yung tanong. Anong nangyari pagkatapos ng magandang mensahe? May kausap. Anong nangyari pagkatapos ng Sunday service? Bumaba ng motor, kasi ang dami nakaharang dyan. Nakaharang yung sasakyan ko, yung sasakyan ni Brother Adong, nakaharang dyan. Diba, nagmamadali tayo. Ayun ba yun? After the service, after the sermon, tapos na. Parang paglabas natin ng church, sinasabi ko lang, bumabalik lang tayo sa dati nating buhay. Bumalik lang tayo sa dating ugali, same behaviors, same patterns, same practice, same attitude. Ganun ba yon? Ang ganda ng sermon, pero we still the same. Ang ganda ng message ni Pastor, di ba? Anong nangyari sa'yo? Sabi ni, eto, maganda lang. Di ba? Dapat wag lang sa ganun, maganda lang. Dapat may change. Amen. God's word is not enough. Kailangan may application. Minsan, minsan we feel convicted sa message, pero kung hindi po natin gagawin yung conviction ni Lord sa atin, all the emotions or our emotions ay wala talagang mangyayari kung nakinig lang tayo. Amen. Sana ito yung nakikinig po tayo ngayon, seryoso kayo. Pastor, ano yung sinasabi mo? Sana wag lang, kundi gawin talaga natin. Ang narinig natin, wag sana mawala pagbaba natin sa church. At ito yung sinasabi talaga, do not just listen to God's word, but do what it says. Kasi kung hindi, we are fooling ourselves. That's lead us to point number 2. Listening without actions is self-deception. Yan. Minsan niloloko tayo ng tao. Tama? Pero maraming beses niloloko rin natin yung sarili natin. Sa anong paraan? By just listening to God's word at hindi natin ginagawa. Self-deception. Sino naloko na rito? Di ba nagagalit ka? Pag naloko ko na-scam tayo sa tindahan, sunuklian tayo, sabi, wala raw tayong ibinayad or paiba-iba, yung timbang kulang, maraming gimmick, maraming scam, nagagalit tayo. We are being deceived. Pero maraming beses, ba't hindi ka nagagalit when we ourselves fooling ourselves? Are you with me? Sa anong paraan? Sa hindi paggawa, sa hindi paghakbang, sa hindi pag-aksyon, we are just fooling ourselves. Bible na to, ha? Wow, Bible, di ba? Bible na yung pinag-aaralan natin. Mabait. Actually, hindi mabait. Mukha lang mabait. Hanggat walang application, mukha lang tayong mabait at walang katotohanan yon. We are just deceiving ourselves. Amen. Masaya po ba kayo? Sana natututo tayo. Apply natin. Oo nga, madalas lang ako nakikinig, madalas lang ako natutuwa, nasisiyahan, pero paglabas, pag-uwi, the same. Basahin po natin yung verse. If you listen to the word of God and don't obey, it's like glancing at your face in the mirror. Yeah, kagaya yung ginagawa ni Michelle ngayon. She is glancing herself in the mirror. Diba? Seeing herself, then walk away or sit away. Meron ba sit away? Walk away and forget what you look like. Diba? Church, sobrang makapangyarihan po yung analogy na to. No? Napaka-diretso. Diba sabi niya, para tayong taong tumingin sa salamin, nakita ang sarili, pero pagtalikod, bigla na lang nakalimutan ang itsura niya. Sino ganyan dito? Kadalasan mga lalaki ganyan no? Babae matagal sa salamin po yan. Diba? Ilang minuto, tumingin na mamaya, may second look pa. Talagang, oy, kilay, lagpas. Diba? Talagang ang tagal sa salamin, pero yung mga lalaki, confident kasi kami. Okay, good. Perfect na. Amen, no? Ganun, no? You know what? Sa madaling salita, yung example na nababasa po natin ngayon, sinasabi lang dyan, kapag ganun daw tayo tumingin sa salamin, tumalikod, then umalis na, ibig sabihin lang, hindi tayo natuto mula sa nakita natin.
Hindi tayo natuto sa preaching ni pastor. Diba? Imagine, pumunta ka, humarap ka sa salamin, nakita mo may dumi yung mukha mo, may muta ka, pero wala kang ginawa. Tama? May tigyawat ka, labas na yung 10 whiteheads, pero wala kang ginawa. Hindi ka nagugas, hindi ka nagilamos. Yung buhok mo, tikwas-tikwas, parang buhok ko. Hindi ka man lang nag-ayos. So ang resulta, pareho pa rin yung itsura mo noong una. Na sana nung tumingin ka, pagkatapos mong tumingin, sana inayos mo. Sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo. Hindi ka lang tumingin, dapat inayos mo. At ganun daw yung nangyayari sa nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi natin ina-apply. May kausap pa ba? So, ang salita ng Diyos, ang sinabi ni James ay parang salamin ng ating kaluluwa. Diba? Ang Bible, pinapakita nito kung ano ang dapat natin baguhin, kung anong areas ng buhay natin na kailangan natin linisin at ayusin. Uy, mainitin pala ulo ko, sabi ng Bible, ganito. Diba? Uy, ano pala ako, mayabang pala ako, dapat, sabi ni James, dapat ganito. May kausap ako, naintindihan niyo po? Kung ano yung sinabi, sana wag lang tayong deadma. Dapat, pag tumingin sa salamin, the moment na tumingin ka, may kailangan kang ayusin. Amen. Tama ba? Kung nakikinig lang tayo at hindi tayo kumikilos, para lang tayong tumitingin talaga sa salamin. Nakita yung dumi, pero hindi man lang tinanggal yung dumi. Tama? Madalas siya pag, di ba, pag kumain kayo ng mais, di ba, hindi tayo makangiti. Lalo kung ang ngipin natin, talagang maraming borders. Talagang naiipit yung mga tinga-tinga natin. Minsan, parang yan eh. Kakanta tayo ng, wag na nga. Puro na lang ako kanta eh. Diba? Tumingin sa salamin, pag nakita natin, dapat ayusin. Diba? Huwag tayong madumi ka na nga, todo smile ka pa. May tinga-tinga pa. So as if we are seeing the truth, sa totoo lang, we are seeing the truth, pero we are ignoring the truth by not applying or by not reacting. May kausap. Truth na siya. Maganda yung truth, pero kung yung truth na yon hindi mo ginawa na aksyon, wala rin. Are you with me? Example, ganito. Sino mahilig mag-Shopee? Shopping. Sa Shopee na lang. Lazada. Tama? Add to cart. Diba? Talagang bumibili tayo roon. Madalas bumibili tayo sa online or nakabili tayo. Pero ang problema, hindi naman natin bumili tayo ng parang table. Hindi naman natin sinunod yung instruction ng table, dumiskarte tayo ng sarili natin, ganito yan. Ako bahala dyan. So ano nangyari? Inassemble mo yung isang bagay, pero ang kinalabasan, ba't umaalog, di ba? Ba't yung table na ginawa ko, parang may kulang. Ibig sabihin, may sira or madalas hindi mo mabuo ng maayos. Di ba? Parang kahapon, bumili ko ng, anong tawag doon? Crocodile jack. Ang gandang tawag, no? Crocodile. Ba't ayaw umangat? Sabi ni Pastora, sira yata, saulin nyo na. May manual naman dun eh. May manual talaga. Dahil sa taranta ko, nahihiya na ako, natatakot na ako sa kasama ko, na perwisyo. Sabi ko, mag-commute na nga lang kayo. Mag-grab na lang kayo. Yan si Pastora, napitikan sila ni Mama. Diba? So, ibig sabihin, may manual. Yung jack pala, akala ko gaya ng jack ko na meron palang niluluwagan yun at sinisigipan para mag-lock. Ba't ayaw umangat? Oo nga, Pastor, ayaw. First time nakagamit ng crocodile, inihigpitan pala yun. Yun. Saka siya aangat. So, pag luluwagan din, ibababa mo pala yun. Saka siya magbababa. So, meaning to say, tayo raw po ng mga Kristiyano na nakikinig na salita ng Diyos, or tayo ay may binibili pero hindi natin sinusunod yung instructions or ginagawa, ay hindi magiging maayos ang buhay natin kapag hindi natin sinusunod or pinapalo through yung nabasa po natin. May kausap ako. Ayun yung mangyayari. Kung nakinig natin, napakinggan natin katotohanan and we didn't follow through. Alam na natin na hindi maganda ang nabasa natin yung katotohanan na hindi maganda ang mag-iinom ng alak.
or maglasing. Alam mo nang di maganda yon sa katawan, sa kasama mo, sa barangay mo, pero still, umiinom ka pa din. Tumingin ka sa salamin, dead ma. Diba? Alam mo na hindi maganda at hindi nakakabuti ang the good Samarites or chismis, pero still, ang sarap mag-chismis. Kwento pa rin tayo. Tama? Para lang tayong tumingin sa salamin, dead ma. Alam mo kung ano yung mabuti at hindi, pero ginagawa mo pa rin yung kabaligtaran. Amen po ba? Again, discipleship isn't about getting knowledge. It's about getting information, but it's about transforming our lives to the Word of God. May kausap? Hindi lang information, but transforming. Kung paulit-ulit lang kayo nakikinig ng preaching, nagbabasa ng Bible, at hindi natin ginagawa, again, sabi ng Bible, we are just deceiving ourselves. Niloloko lang natin ang sarili natin. Hindi ko po sinabing, huwag na tayo umattend ng church. Niloloko ko lang sarili ko, nakikinig lang ako eh. Mabuti po ang pakikinig kasi dito tayo mababago. Pero sana please, hindi sapat. Diba? Sasabihin, huwag niyo pong gawing dahilan na hindi rin naman ako susunod, hindi na lang ako atin. Magulo ang buhay natin yan. Mahalaga pa rin ang pakikinig. My point is, huwag lang tayo doon lang. Diba? Christian life, know-how, sabi nga dyan, know-how is useless without a follow-through. Amen po ba? Yes, magaling yung kapatid ni Sister Parida, si Gabi po, napakagaling mag-basketball niyan. Ang laki ng hakbang, taas tumalon, pero it is useless kung walang follow-through. Buti na lang nandun si Kevin. Kapag sumablay si Gab, si Kevin, nandun doon to follow-up, follow-through. Ganon din ang pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng magaling lang tayong makinig. Dapat meron tayong follow-through. Amen. It's not enough to have knowledge or to expose the truth. We need to act on it. We need to act. Para lang ito yung narinig natin sa social media, parang diploma or diskarte. Ganun lang din yun. Aanin natin ang diploma. Diploma is good. Credentials po natin yan para maging maganda ang trabaho po natin. Pero hindi po lahat na may diploma, merong maraming pera. So dapat may follow-through ka. Meron kang diskarte. So sa salita po ng Diyos, maganda, ang ganda ng mensahe ng Panginoon. Pero dapat may follow-through. May word of God, may diskarte tayo pa. Ang diskarte sinasabi ko, paano susundin? Paano ko i-apply? Ayun ang dapat na maging diskarte natin bilang disciple. May kausap. Talagang we follow through. Applying the Word of God means not just knowing, but living it out. Matransform talaga. Without transformation ng attitude, ng character, ng actions, sayang lang yung napakinggan natin. May kausap ako. Hindi pwedeng puro salita lang. Dapat may gawa. Amen. May kausap? Ayan, thank you po. Ayan, please turn off. Ayun pala. Ay, sorry. Akala ko akin lang. Kita nyo rin pala. Yan. Silent po natin yung cellphone natin. Mamaya na po kayo manood ng NBA Finance. Okay? So, sabi ni Jesus, Matthew chapter 7, verse 24, anyone who listens to my teaching and follows it is wise. So, ang lahat daw na nakikinig ng salita ng Diyos ay wise. Ayun ba yun? Kumpleto, kulang. Ang nakikinig ng salita ng Diyos, ang nag-aaral ay dapat ding nagpa-follow through. Dapat may action. Kasi matutulad daw tayo sa isang tao who builds his house on a rock kapag may follow through. Pag tayo ay nakinig ng salita ng Diyos at hindi nag-follow through, walang actions, para raw tayong isang taong nagtayo ng bahay sa isang kastilyong buhangin pala. Di ba? Isang kastilyong buhangin. Pagdating ng bagyo, pagdating ng baha, lubog. At buti na lang si Aris at Nira nag-follow through.
May bahana, taas pa rin ang paa. Di ba? Bakit? Nag-follow through eh. Hinakbangan, inaksyonan. Amen. So when we hear God's word and we don't apply it, we are essentially building on a shaky ground. But when we hear it, English, no, we're building a foundation that withstand. Amen. So kapag ginagawa natin tinuturo ng Diyos, we are allowing God's word to shape us. Binabago tayo at maging yung destiny natin nababago. Are you with me? Hindi pwedeng Kristiyano mananatiling kawawa. Kasi kung tayo ina-apply natin ang Word of God, unti-unti, hindi ko sinabing bigla, unti-unti babaguhin ka niyan. So huwag niyong ititigil ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi yung pakikinig na yan, when applied, it will change our destiny. Amen po ba? Hindi, nakausap ko nga si Aris maraming beses na, Pastor, hindi ko nga po akalain na eto magiging buhay ko ngayon. Alam natin yung testimony ng tao. Alam natin yung story ng pagiging tanggol niya. Yung buhay niya parang ganun Pero, di ba, ano na siya, anak pala siya ni Don Ramon. Di ba? May pinagmanahan pala. Apply kasi it will change our destiny. Manatili lang tayo sa salita ng Diyos. Akala mo walang nangyayari. Makinig ka lang, sundin mo, and I assure you, may mangyayaring maganda sa buhay mo. Amen. Hindi tayo tinawag ni Lord para lumawak ang knowledge, kundi para magbago ng buhay. Amen? So, hindi po ang pagiging Kristiyano po, hindi po ito paramihan ng alam sa Bible. Ang pagiging Kristiyano po, hindi po pagalingan ng memory verse, John 3:16, in the beginning. Di ba? Ganun ba yun? Hindi ganun yun, no? Baligtad pa. Hindi tayo tinawag ni Lord para maging eksperto at pag magaling tayo sa Bible, alam ko yan. At magaling tayong makipagdebate. Marami kasi, yung iba natin mga kakilala, ganun Ang daming alam, pero ang gusto, debate. You know what? Jesus did not call us to win arguments. He called us to win souls. Amen. You know what? Marami pong magaling dito. Pero nakakatuwa, sa kabila ng karunungan, kagalingan nila sa salita ng Diyos, hindi nila ginawang buhay ang makipag-argue. Kasi hindi naman talaga tayo tinawag ni Lord to win an argument, pero nawala naman yung kaluluwa. Amen po ba? Huwag natin tawag dito, isang galang. Sabi ni Lord, ganito. Parang we feel self-righteous and they feel condemning, nako-condemn. Dapat wag maging ganon yung ating approach sa ating mga kapatid na hindi parehas ng ating paniniwala at pananampalataya. God called us still to win souls. Kung sincere yung tanong, wag na tayong mamiloso po, sagutin na lang ating kapatid. Kasi ang pagkakaalam ko, ito ang sabi ng Bible. Wag nang, kasi kayo ganito kasi kayo ganyan We are not called to win arguments, but God called us to win souls. Amen. May natutunan. So, next slide. Don't just read about forgiveness. Dapat magpatawad ka talaga. Maraming Kristiyano, nagbabasa tayo ng maraming verses patungkol sa pagpapatawad. Ba? Minsan, maganda pa nga, emotional tayo, na-inspire tayo. Pero, ang tanong, kapag dumating yung pagkakataon na kailangan mo magpatawad, gagawin mo ba? That's the question. We know more things about forgiveness, pero dumating sa buhay mo, ginagawa mo ba or gagawin mo bang magpatawad? Madali po ba magpatawad? Mahirap. Madali. Actually, madali nga minsan dahil light lang yung ginawang kasalanan sa'yo. Pero kung malaki, pastor, ibang uusapan na yan. You know what? Sa Bible po, wala pong malaki at maliit na kasalanan para hindi patawarin. Kasi si Lord, marami tayong kasalanan pero still, pinapatawad niya tayo. Huwag lang tayong magbasa, matuto, what is forgiveness, kundi magpatawad ka talaga.
once and for all, Lord, I forgive that person. Masakit, pero still, pinapatawad ko na siya. Amen. The Forge, di ba, iniwan siya ng magulang niya, hindi responsable yung tatay niya, ng babae, may kinasamang ibang babae, pero still, bilang anak, bilang Kristiyano na nagmamahal sa salita ng Diyos, umiyak siya, nasasaktan siya, Lord! Ang sama ng tatay ko, pero dahil Lord kita at mahal kita, pinapatawad ko na siya. Kaya ba natin sabihin yon? Kasi kung hindi, para lang tayong humarap sa salamin, tumalikod, left the group. Tama? So wag ganun. Kung nakita natin yung Word of God, nabasa natin, don't just study or learn about forgiveness, but forgive. Amen. Pangalawa, don't just study faith, kundi magtiwala ka kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon. That is faith. Hindi ko talaga maintindihan bakit ganito, bakit ganyan, pero still, nagtitiwala tayo. Marami sa atin natututo, nag-aaral tungkol sa pananampalataya. Ang sabi natin, di ba, Lord, diba? Don't worry. Diba, sabi ni Lord, don't worry about tomorrow, for I will provide for you. Basa natin sa Bible, ganun eh. Pero sa totoo lang, kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, sa mahirap na sitwasyon, doon talaga nasusubok ang ating pananampalataya. Minsan sa maliit lang, may pera pa naman ako sa bulsa eh. Nandyan naman si mama eh. Diba? Nandyan naman si kuya eh. Pero ang totoong pananampalataya, hindi lang sa maliliit na bagay. Dapat magtiwala rin tayo sa Panginoon, maging sa mahihirap at mabibigat na sitwasyon. Amen. Huwag agad tayo lapit kay Bombay. Bombay, nasan ka na? Parang siya na yung Lord mo eh. Unahin mong lumapit sa Panginoon at bigyan ka ng wisdom para sa ating pong pinagdaraanan. Don't just study about faith, kundi magtiwala talaga tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ang tunay na pananampalataya, hindi lang sa oras na madali, ito ay sa oras na mahirap, kapag hindi natin nakikita yung dulo, pero still, nagtitiwala pa din tayo. Amen po ba? Saan pupunta ang pantok? Nako, wala na kaming simbahan. I believe God is doing great things para po sa simbahan ng pantok. Kung hindi man ngayon, I'm grateful, hindi po tayo nawala. Actually, tayo po ay magpapalakas at magbubukas po tayo muli ng life group. Sisimulan po natin uli ng maayos at magpapatuloy po ang salita ng Diyos. Maybe not now, pero God says, it is not a no. Hindi lang ngayon, maaring sa mga ilang araw, ilang buwan, makabalik tayo, magkaroon uli ng simbahan. Pero pagdating ng time na yon, iisa tayo ng puso, iisa ang ating damdamin, seryoso tayong sumunod sa utos ng Panginoon. Amen. Ang faith ay hindi ng konsepto na pinag-uusapan. Ito ay isang bagay na isinusuong at ipinamumuhay araw-araw. Mabigat yun, pero gagawin nyo pa rin because tayo ay tunay na disciple. Hindi lang faith sa maliliit, kundi faith maging sa mahihirap. Amen. Last, don't just admire love. Ipakita mo rin sa taong mahirap, mahalin. Wala na akong kausap. Kaya ba natin magmahal? Madalas kasi minamahal natin yung kamahal-mahal, yung gusto rin tayo, yung nagdalig sa atin. Pero diba? Ang ganda sabi ni Lord, love your neighbor. Diba? Love God with all your heart. Pero, diba? Kaya ba natin mahalin yung mga taong parang hirap mahalin? Amen? Si Lord po, nakita natin kung paano siya nagmahal. Kung paano niya minahal yung tao na walang kapantay, kung paano tayo tinawag ng nagmahal ng iba tulad ng pagmamahal ng Lord sa atin. Ganun magmahal sa Lord eh. Pero ang tunay na pagmamahal ay hindi lang just admiring, kundi kailangan po natin itong ipakita even sa mga taong mahirap mahalin. Tignan mo nga yung katabi mo. Mahirap ba siyang mahalin?
Diba? Mahirap bang mahalin yan? Pwede. Ang tunay na pagmamahal ay pinapakita sa taong nakasakit sa atin. Ang tunay na pagmamahal ay pinapakita rin sa taong mahirap patawarin. Ang tunay na pagmamahal ay pinapakita sa mga nangangailangan sa atin. Amen? Hindi porkit nakaaway mo siya dati, hindi ko tutulungan yan. Diba? Nagmamark this day. Walang ganun. Diba? Kung tayo Kristiyano, meron laging second chance. Amen? Diba? Parang manok lang yan. Sabi ng manok, chicken chance. Ano pa isa? Sabi ng gravy naman kayo. Diba? Nagugutom na tuloy ako. Gravy yan, ha? Yan. You know what? Hindi po lagi madali, pero ito ang buhay na tinawag sa atin bilang tunay na disipulo. Amen po ba? Ang pagtanggap po sa salita ng Diyos ay hindi lang mental exercise, hindi lang ito pangdagdag ng information, hindi tayo tinawag para maging expert lang, kundi tinawag tayo upang maging buhay na patotoo. Amen? Tinawag tayo bilang buhay na patotoo saan? Sa pag-ibig, sa kapatawaran, at sa pananampalataya. May kausap pa ba ako? Madali ba maging Kristiyano? Hindi madali. Ba? Masarap ba? Masarap. Hindi madali pero masarap. Why? Kasi ito ang pagkakatawag talaga sa atin ni Lord. Hindi po madali ang maging Kristiyano. Pero mas lalong hindi madali ang maging hindi Kristiyano. Parehas naman mahirap eh. Pipili lang kayo. Pipili ba akong mahirap sa hindi Kristiyano o mahirap na maging Kristiyano? Eh di doon ka na sa mahirap na Kristiyano, at least alam natin kung saan talaga tayo patutungo. Hindi yung nasa mahirap ka na rin lang, sa mali pa. Amen po ba? Ang gusto po ng Lord, baguhin tayo, hindi, eto panlabas po ito eh. Ang gusto ni Lord, baguhin tayo sa panloob. Mahirap magkaroon ng totoong discipleship kung hindi mo nababaguhin ng ating panloob. Amen po ba? And last, finally, number 3, obedience brings blessing. Gusto niyo yan? Sino gusto ng blessing? Lahat tayo. Pero ang sagot ay obedience. James 1:25, last verse. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you've heard, then God will bless you for doing it. Ayun yung ano rin, no? Ang haba ng binasa natin, actually, 4 na verses lang po yan. 3 lang pala. 3 ba ito? O 4. Yung God will bless you for doing it. Bine-bless tayo ni Lord, kaya ang sabi, may blessing sa pagsunod. You know what? Hindi lang laging financial blessing. Hindi laging financial ang blessing. Pero kapag tayo ay sumunod, sigurado po ang joy, sigurado po ang peace, at ang guidance. May amen ba tayo dyan? Again, hindi laging pera ang blessing. Pag tayo sumunod, sigurado ang kapayapaan, ang kagalakan, at ang pagsama ng Diyos. Bless ang mga taong sumusunod kahit mahirap. Amen po ba? You know what? Meron pong kagalakan sa paggawa po ng tama. Merong kagalakan sa pagsunod. Yung kagalakan na nanggagaling, yung pagiging sumusunod tayo sa ilalim ng kalooban mismo ng Diyos. Ito, hindi po mapapantayan po yun na kahit anong material or pinansyal. Amen po ba? Ito, wala naman tayong bayad dito eh. Hindi naman tayo nandito, may bibigay na pera sa akin si pastor. O yung iba sabi, bibigyan kasi ko ng bigas. Hindi natin tinitignan yung bigas. Kaya ka naririto, it is because we are obeying God's word. Amen? Mahal natin ang Panginoon eh. At iyon ang hindi natin pwedeng ipagkait, hindi natin pwedeng ibenta. Ang pagsunod sa Panginoon ay kusang loob at ayun yung talagang kagalakan natin. At yung kagalakan na yun, sa totoo lang, may blessing doon.
Hindi ibig sabihin nito ay madali po ang lahat, pero may kasamang kasiyahan sa puso po ng bawat hakbang ng pagsunod po natin. Amen. May blessing po yun. Why? Because obedience is not just about doing what is easy or convenient. Tama po ba yan? Ang pagsunod po ay hindi lang tayo susunod sa madali. Dapat matuto rin po tayong sumunod sa mahirap. Minsan kailangan po natin lumuhod. Minsan yung kalakip ng pagsunod ay ang pagluhod. Naintindihan niyo po ba ako? Sumusunod tayo pero minsan umiiyak tayo. Kasama po yan. Ang pagsunod natin, minsan may kasama po yan. Minsan puno yan ng sakripisyo. Hindi naman ako binabayaran dito pero still, sumusunod tayo. May kausap. Why? God's blessing is always attached to obedience. Kalaki po yun. Ang bawat pagsunod, sa totoo lang, yung bawat pagsunod po natin, nagpapalakas po ito at nagpapalago. Totoo ba yun? Ang blessing is not about money. Blessing is not just promotion. But God's blessing is attached po doon yung obedience po natin. Again, obedience strengthens our relationship with the Lord or with God. Amen po ba? Kapag tayo po ay sumusunod, look at me, napapalakas po yung ating pong relasyon sa Diyos. Tama ba yon? Pag tayo sumusunod sa Panginoon, lumalakas yung ating pong relasyon sa Kanya. Tama? Ibig sabihin lang, when we obey God, sinasabi lang natin sa Panginoon, God, I trust you. God, I believe in your way is better than my way. Yun lang yun eh. Lord, ang hirap sundin, pero gagawin mo pa rin. Why? Because nagtitiwala ka. At sa ganong paraan na pagtitiwala, yung obedience na yon is strengthens the relationship between you and God. Ayaw mo, pero susundin mo pa rin. Alaalala niyo si Abraham. Si Abraham, sabi ni Lord, kung mahal mo ko, ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak. Ano nagawa ni Abraham? Nag-left the group ba siya? Hindi niya maintindihan, pero still, he obeyed God. Why? Because he trusts God. Alam ko, mabuti ang aking Diyos. In the end, mabuti pa rin ang desisyon ng Diyos. Actually, hindi talaga gagawin ni God yun eh. Because God is testing Abraham. At tayo minsan ganun din. Minsan may nangyari para ang gulo-gulo, ang hirap naman, parang mali naman. Pero still, do we trust God even in our difficulties at hindi natin maarok? Again, next, obedience is the key to the next step. Bakit pa mahalaga ang pag-obey? Because obedience is the key to the next step. Totoo ba yan? Obedience is the key to the next step. You know what? Bakit ka bibigyan ni Lord ng bagong instruction kung di mo naman sinusunod yung una? Bakit ha? Bakit ka bibigyan? Hindi ka bibigyan kasi yung una di pa tapos eh. Bakit ka bibigyan ng mataas na calling or bagong instructions kung hindi mo pa sinusunod yung unang instructions? Why would God promoted you? Bakit ka ipopromote kung eto pa lang hindi mo nagagawa? May kausap ako. We must prove ourselves. God wants to prove ourselves faithful sa mga entrusted niya sa atin. And yung unang instructions, sundin mo, then God will promoted you to the next step. Amen. Marami tayong pinapangarap sa Panginoon na next step. Lord, huwag mo na yan, yung next na. Lord, hindi. Babalik tayo sa una. Sinunod mo na ba ako yung aking unang instructions? Kasi kung hindi natin susundin, God will not give us. Kasi hindi tayo matututo. Uulit at uulit lang tayo at ang sagot para sa blessing talaga is first, obedience. May kausap. Sabi ni Lord, if you love me, obey my commandments. NLT, John 14, verse 15. If you love me, obey my commands. Amen. Tayo ba, mahal ba natin si Lord? Kung talagang mahal natin si Lord, ang sabi ron, we must obey my commands. Saan ba ako napunta? Balik mo nga ganda yung sagot niya dyan.
Yan. Obedience reflects our love for God. Bakit ko pala sinabi yun? Because obedience reflects our love for God. Kung mahal po natin ang Diyos, sabi ko nga kanina, we must obey His commandments. Ang talagang sukatan ng pag-ibig, ang talagang sukatan ng ating pag-ibig ay ang pagsunod mismo sa utos ng Diyos. Yun lang yun. Actually, discipleship is this. Following Jesus, ang dali ng banggitin eh. Pero you know what? Discipleship is about obeying Jesus. Hindi lang follow na, oy, sinusundan kita. Oy, Jesus, I admire you. Discipleship is obeying Jesus. Following Jesus is obeying Jesus. Talagang sumusunod. Sabi na, Lord, I love you, pero ayaw naman natin sundin. Hindi talagang love yun. Amen po ba? Hindi natin mapapatunayan ang love natin kay God sa words lang. Lord, I love you. Hindi totoo yan. Hanggat walang pagsunod. Tama? Hindi sapat ang salitang I love you. Dapat yan pinapakita. Hindi sapat ang information lang na I love you. Dapat siyang may transformation, may pagpapakita. Mahal niyo ba ang tatay niyo? Diba? Next week, Father's Day. Sa Malabon, mamaya na. If you love our fathers, if you love your dad, at gusto natin makakilala sila sa Panginoon, maybe this is the chance. Look at me. Maybe this is a chance na invite po natin sila, dalhin po natin sila rito sa simbahan for them to hear the Word of God because we love them, you love them. Gusto natin hindi lang tayo makakilala, kundi sila rin. Wala na nga tayong chance for them to share with them the gospel. Hindi natin kaya magsalita, dalhin na lang natin sila sa simbahan. Sabi mo, Patay, dahil Father's Day sa susunod na linggo, sagot na kita. Sagot na kita sa McDo, sagot na kita sa SM. Diba? Sagutin na natin. Kung wala pa, sama mo si Mama. Mama, kailangan mo, gusto mo ba bumait si Papa? Sama ka sa akin, sama mo si Papa. Gawa tayo ng strategy. Huwag diploma, diskartehan natin. Magugas tayo ng pinggan. Maglaba tayo, magwalis tayo. Tanggalan natin ang puting buhok si tatay. Huwag naman lahat, ha? Diba? Nail cutter natin yung paa. Yung tatay ko po, dati madalas. Yung kuko. Yung kuko sa paa. Nail cutter po natin yung tatay ko po. Kasi yung tatay ko, police yun eh. Police-looking character. Kasi ang laki eh. Laki talaga. 6-footer, 5'11", tapos malaki yung katawan, malaki yung tiyan. At usually, pag ganun kalaki sa tingin nyo, abot niya ang paa niya. Hindi, ako nga nahihirapan eh. Lalo na siya. Ang gagawin niya, ang favorite niyang tawagin, kung si Marlene o ako, King, halika nga rito. Tanggalin mo nga yung ano ko. Wala, susundin ko lang siya kahit ayoko, tinatamad ako, pero still, susundin ko. Bakit? Bakit? Mahal mo eh. Hindi dahil may allowance ka, hindi dahil bibigyan ka ng pabor, kundi dahil mahal mo. Mahal niyo ba si Lord? Mahal niyo ba yung tatay niyo? Alam niyo na. Action. Mga anak, kapag sinabi ng tatay mo, anak, huwag ka munang mag-boyfriend. Diba? Tapos sinusunod mo siya, ibig sabihin lang nun, mahal mo siya. Sinunod mo eh. Same as our Heavenly Father, same as to our God, when we obey not because we afraid of Him. We obey because we love Him. Ganon din yung tatay natin. Sana wag lang kayong sumusunod sa tatay niyo dahil sa takot. Papaluin kasi ako eh. Ang babaw ng relationship pag ganon. Dapat susunod ka sa magulang mo kasi kahit bagamat nalilito ka, tama ba yung pinapagawa sa akin? Susundin mo pa rin kasi nagtitiwala ka sa kanya. Kasi alam mo, magulang ko siya, hindi niya ako ilalagay sa ikapapahamak ko. Bakit ka pinagbabawalan mag-boyfriend? Lalaki ka eh. Tama? Bakit ka pinagbabawal? Bata ka pa eh. May kausap ba ako? Again, obedience is not a way to earn God's love. It is our response. Next slide. It is our response to the love He already gave. Tama ba yan? Ang pagsunod po, hindi para i-earn, para
bigyan tayo ng pabor ni Lord. Hindi. Ang pagsunod, because ito yung response natin sa ginawa na ng Diyos sa atin. Amen. May natutunan? Ate Jenny, samahan mo na po ako. Sabi nila, anong sunod doon, Michael? Ate Jenny, yung ating magandang keyboardist. Okay, look at me, church. Sa atin po natutunan, sa atin pinag-uusapan ngayon, ang tunay na disipulo. Every time you read or every time you heard the Bible or God's Word, ang tanong po natin, Lord, anong gusto mong gawin ko sa napakinggan ko? Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa nabasa ko sa Bible? Ayun ang sabi ng Bible eh. Huwag lang tayong nakinig, tapos umuwi, kumain sa McDo. Parehas lang yun na nagbasa ng Bible, nakinig, o tumingin sa salamin, tapos tumalikod na. Tapusin na po natin yung ganong cycle. Maging seryoso po tayong mga anak ng Diyos. Amen po ba? At kapag malinaw na sinabi ng God, ng Diyos sa Bible, malinaw yung instruction, kapatid, do not delay, do not debate, just obey. Yun lang, walang usapan. Hindi yung inuutosan tayo ng magulang natin. Bakit si ganito? Bakit si kuya? Bakit si ate? Bakit kailangan ko pang gawin yan? Wala nang ganon. Magulang mo rin nag-uutos sa'yo eh. Anak, bili kang suka. Bakit ako bibili? Bakit hindi pwede mamaya? Don't delay. Don't argue. Don't debate. Just obey. Amen po ba? Tayo po tayong lahat. Ang tunay na disciple ay hindi lang nakikinig. Ito ay namumuhay sa katotohanan. Ang tunay na disciple ay hindi lang nakikinig, kundi dapat ating isinasapa muhay. Wag tayong tumagal sa church. Ang ganda ng message. No. Maganda, seryoso, nakakaantok, still. Ipamuhay po natin ang salita ng Diyos. May natutunan po ba? Don't just hear it, live it. Don't just study it, walk it out. Don't just be informed, be transformed. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah, Jesus. Lord, we worship you. Awitan po natin ang ating Diyos. Nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Hallelujah. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala. Sige po, awitan po natin ang Diyos. Tanda ng pag-ibig at pagsamba po natin sa Kanya. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Panginoon, maraming salamat po God sa umaga na to. Lord, thank you God for teaching us how to be a real disciple.
We are not just to be informed, pero God, ang gusto mo, Lord, kami ay matransform. Ama, dalangin ko po, Lord, dalangin po namin, God, na wag po masayang, God, ang aming pagiging Kristiyano. Na, Lord, kada taon, kada araw, walang nagbabago sa amin. God, from this day, ayusin mo, God, ang aming puso. Ayusin mo, God, ang aming pong buhay. Ayusin mo, God, ang aming pong paglakad at pagakbang sa iyo. Lord, kung meron man sa amin dito, God, ang talagang nalayo, kung meron sa amin, Panginoon, ang hindi nakakasunod sa iyong salita, Ama, patawarin mo po kami. At sa oras mong ito, God, dalangin namin, naninikluhod kami, Diyos, Panginoon, susunod po kami, God, sa iyong salita, hindi po sa aming bibig lang, kundi sa aming mga gawa. Lord, we ask, God, for your Holy Spirit to guide us, teach us, mold us, change us, oh God. Panginoon, baguhin mo, God, ang aming totoong puso. Baguhin mo, God, ang aming spirito. Lord, kung merong malayo sa amin, muluhin mo kami, Lord, pabalikin. Teach us, God, to repent. Teach us, God, to bow down. Teach us, God, humility. Teach us, God, to honor your words. Teach us, God, to obey. Panginoon, turuan mo kami maging tunay na Kristiyano. Turuan mo kami, Lord, magmahal sa mga hindi ka mahal-mahal. Turuan mo kami, Lord, magpatawad. Turuan mo kami, God, manampalataya ng lubos sa iyo. Panginoon, salamat. Hawakan mo, God, ang aming mga kamay. Makagawa kami, Panginoon, ng mga bagay na nakalulugod sa iyo. Lord, ipuin mo, God, ang aming mga puso. Baguhin mo, God, ang aming spirito. Change us, God, into your likeness. Change us, God, to your will. God, alisin mo, God, ang sa amin. Alisin mo, God, ang kami. Maging, Lord, ang kami ngayon ay maging ikaw. Oh, God, in our character, in your character. Lord, thank you so much. Lord, sa iyo ang glory, God, for this morning. In Jesus' name, amen and amen.